For the most part, yung 80 contracts na sabi natin mukhang may questionable, may red flag, dapat may further investigation. Dito pa lang, sa picture pa lang, magtataka ka na, completed project, pero bakit parang incomplete? Tag-ulan na naman, kasabay ng bawat pagbuhos ng ulan at ang nakaampang pagbaha ay ang paglutang ng isang tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Nasaan ang billion-billion flood control projects na dapat ay napapakinabangan ng taong bayan? Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Kamakailan lamang muling nalubog sa baha ang ilang komunidad sa Davao City matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero matatandaan na ayon kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte, walang flood control ghost project sa Davao at wala umano silang natanggap na pondo. Ngunit para sa isang mambabatas, taliwas ang sinasabi ng mga numero at ng mga ulat. Noong May 19, nagsumite ng House Resolution sa Office of the Ombudsman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Layunin nitong hilingin ang mas malalim na investigasyon sa humigit kumulang 80 flood control contracts na isinigawa sa Davao River at Matina River mula 2019 hanggang 2022. Ayon sa kampo ni Tino, may mga natuklasang red flags sa iilang proyekto na kinakailangang masusing siyasatin. Sinuri at inaral namin yung mga projects are flood control projects along the Davao River and the Matina River na dumadaan sa 1st District ng Davao City. Total of 80 contracts, ibig sabihin more or less 80 projects yan. Sa madaling salita, hindi lamang isang proyekto ang pinag-uusapan, kundi ang mga flood control structures na nakakalat sa dalawang pangunahing ilog sa Davao City na may itinakdang budget na umaabot sa 4.4 billion. At ayon kay Tino, isa sa mga ugat ng problema ay kung paano isinasagawa ang mga proyektong ito. At dahil dinadaan ng pagpupondo sa mga kongresista, patingi-tingi yung pagpapatayo sa halip na isang buo, isang komprehensibo. More often, hindi pa nga connected, may mga gaps. Ayon kay Tino, sinuri ng kanilang team ang mga flood control projects na matatagpuan sa Davao River at Matina River na dumadaan sa 1st District ng Davao City. Dagdag pa niya, kanilang pinag-aralan ng mga awarded contracts, accomplishment reports, at iba pang records mula mismo sa gobyerno. At sa kanilang pagsusuri, may ilang kahinahilalang pattern na paulit-ulit lumitaw. Mga pattern na tinawag nilang red flags. So yung ilog, merong mga station markers, station numbers, at yun ang basis. Yung isang tipo ay parang overlapping. At saka yung haba, parang magkaiba tong kontrata pero parang sumasama isa. Isa sa mga unang natuklasan ay ang tinatawag na overlapping contracts. Sa flood control projects, may tinatawag na station numbers o eksaktong reference points kung saan dapat magsimula at magtapos ang proyekto. Ngunit ayon sa pagsusuri, may mga kontratang tila sumasaklaw sa parehong lugar kahit magkaiba ang pondo. Kung mapatutunayan, maaaring nangangahulugan ito na 2 beses na pondohan ang isang bahagi ng proyekto. Kaya sabi, further investigation, pwedeng a kind of ghost project yan. Hindi naman pwedeng 2 beses mo So, technically pagtatayuan. po, pag nag-overlap, separate pa po siya na budget, no? So, parang, Yes. Yun ang- kumaga domoble. Oo, so isang tipo yun. Yes po. Bukod sa overlapping contracts, nakita rin umano nila ang posibilidad ng double funding. Ito ang sitwasyon kung saan may higit sa isang pondong inilaan para sa isang proyekto o layunin. Meron naman yung talagang double funding lang. Parang ito may pondo na para sa ganitong project, tas meron na namang isa pa. So double funding. Isa pa sa mga natuklasan ay ang tinatawag nilang shortchanging. Ibig sabihin, may mga pagkakataong hindi nagtutugma ang ipinunong proyekto at ang aktwal na naipatupad. Sabi dun sa appropriations sa batas, okay, bibigyan namin kayo ng 60 million para itayo ang ang revetment sa lugar na to na 150 meters, let's say. Pero ngayon, sa accomplishment report, sabi ng DPWH, okay, natapos na ang proyekto sa ibang lugar, tapos mas maiksi. Dapat 150 meters yung budget, pero bakit ang naitayo lang
ay, let's say, 70 meters. Pero same budget. Kung totoo, nangangahulugan itong maaring hindi natanggap ng publiko ang buong halaga ng proyektong ipinondong gamit ang pera ng bayan. Ang pinaka-common ay wala talagang specifications. Basta sabi lang, flood control project dito. Hindi sinabi kung saan ang exact location, hindi sinabi kung gaano kahaba. At para sa mga investigador, malaking problema ito. Dahil kung walang malinaw na detalye, mas mahirap malaman kung tama nga bang naisakatuparan ang proyekto. Karamihan sa laman ng dokumentong isinumite ni Tino ay mula mismo sa mga opisyal na records ng gobyerno. Ang ginamit nating main sources are nasa DPWH na mismo. Yung DPWH naglabas ng sarili niyang transparency website. Tapos, yung mga budget mismo, General Appropriations Act. So, inisa-isa natin. Tapos, minatch natin yung appropriations with the awarded contracts, with the completion documents. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga budget allocation, awarded contracts at completion reports, dito umanong nagsimulang lumitaw ang mga hindi pagkakatugma. Dahil dito, humihiling ngayon sila ng mas malalim na investigasyon mula sa Office of the Ombudsman. For investigation pa ito. Kaya nga, importante yung magiging papel ng ombudsman. Para kay Tino, hindi pa ito pinal na hatol. Ngunit sapat umano ang mga natuklasang red flags upang magsagawa ng mas malalim na pagsusuri. Samantala, ginigiit ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte na politikal umano ang motibo sa likod ng mga alegasyon. Ngunit para kay Tino, hindi personalidad ang sentro ng usapin, kundi pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sinubukan ng aming team na kunin ang panig ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte kaugnay ng mga isyong binanggit sa ulat na ito. Nagpadala rin kami ng kahilingan para sa isang panayam at opisyal na pahayag sa DPWH upang mabigyan ng linaw ang mga aligasyon at red flags na nakapaloob sa reklamong isinumite sa Ombudsman. Gayunpaman, hanggang sa oras na aming pag-ere at pagsulat ng ulat na ito, wala pa kami natatanggap na tugon mula sa kanilang tanggapan. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon kaugnay sa panukala ni Tino. Ngunit habang hinihintay ang naging aksyon ng Office of the Ombudsman, nananatiling bukas ang mga tanong patungkol sa kung mayroon ba o walang naganap na korupsyon sa mga proyektong ito. Sa likod ng bawat flood control project ay hindi lamang konkretong istruktura ang nakataya, kundi ang bilyon-bilyong pisong mula sa kaban ng bayan at ang tiwala ng publiko sa mga institusyong inaasahang magbabantay nito. At hanggat walang sagot mula sa bilyon-bilyong halagang inilaan para sa mga proyektong ito, patuloy na maniningil tuwing tagulan. Hindi lamang ang kalikasan, kundi pati ang taong bayan.